So hello mga kaibigan, mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayon mga kaibigan, mayroon naman po tayong aalamin ngayon at tatalakayin ngayon. So kung naalala niyo po nung nakaraang video ko, nung pinapakita ko sa inyo na stone na lumulutang sa tubig. So yan po ating aalamin ngayon kung bakit siya lumulutang sa tubig. Dahil sa totoong buhay, mayroon pong nagtatanong sa akin ng personal mismo kung bakit daw mayroong mga stone na lumulutang sa tubig. So ngayon, yan pong ating tatalakayin ngayon, yan pong ating explain ngayon kung bakit nga ba na mayroong mga ganyang bagay na mga stone na lumulutang sa tubig. So ngayon, kung interesado po kayo, so panoorin nyo lang po itong buong video na ito hanggang sa pagtapos. So, at ipapakita ko po ito sa inyo ulit dahil nasa akin ngayon yung stone na pinapakita ko sa inyo nung nakaraang video ko. So wag na po natin patagalin yung video nito mga kaibigan dahil may lakad pa ako. So ito na po yung mga kaibigan. So ayan to. So una mga kaibigan, inuulit ko po sa inyo, mayroon pong nagtatanong sa akin ng personal o sa totoong buhay kung bakit daw mayroong mga ganitong bagay na mayroong mga stone na lumulutang sa tubig. So yan po yung tanong nila kung bakit daw ito lumulutang sa tubig. So anyway, sasagutin ko po kayo dyan ng maayos. So ang masasagot ko po dyan sa inyo ay hindi ko po alam, hindi ko po ma-explain sa inyo kung bakit siya lumulutang sa tubig. Basta ang alam ko lang ay kung talagang palulutangin po natin ito sa tubig ay talagang lulutang. Namangha nga rin po ako rito dahil medyo mabigat ang bato na ito at medyo malaki, tapos pag nilagay mo ito sa tubig ay talagang lulutang. Yun lang pong alam ko. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung bakit lumulutang ito sa tubig. So kahit ng mga sinsya, so meron din pong mga sinsya na hindi rin po nila kayang, meron din po silang hindi kayang ipaliwanag ng mga ganitong bagay na tulad ngayon sa pinapakita ko sa inyo. Kasi alam naman po natin mismo sa ating mga sarili na lahat po ng nanirahan dito sa mundong ibabaw, kahit gaano pa yan ka-professional kayo, professional ako, so alam po natin mismo sa ating mga sarili na limitasyon lang ang ating mga kaalaman o kakayahan dito sa mundong ibabaw. Kahit ng mga doktor, so mayroon ding mga doktor na hindi rin po, kapag mayroon silang matuklasan sa kanilang mga pasyente na kakaiba, so mayroon din pong mga doktor na hindi rin po nila kayang ipaliwanag kung bakit. Kasi marami akong kakilalang mga doktor, mga kaibigan, kahit sa bansa ko pumunta. So sila po mismo umamin dahil nakausap kami ng harap-harapan. So sabi po nila, sila po talaga mismo umamin, sabi po nila na meron silang natuklasan sa kanilang mga pasyente na hindi rin po nila kayang ipaliwanag. So ibig sabihin, katulad ngayon sa pinapakita ko sa inyo, hindi ko rin po ito kayang ipaliwanag sa inyo kung bakit ito lumulutang sa tubig. Dahil hindi po nangangahulugan dyan na alam po natin ang lahat. Dahil alam po natin mismo sa ating mga sarili na limitasyon lang ang ating mga kaalaman o kakayahan dito sa mundong ibabaw. So, bibigyan ko po kayo ng halimbawa para maintindihan po ninyo. Halimbawa, pupunta kayo sa gym at hindi po talaga natin maiwasan na makakita tayo ng mga maskuladong katawan, mas malaki pa sa akin, at yung bodybuilder talaga. So, ngunit hindi po nangangahulugan dyan na kaya po niya buhatin ang lahat ng mabibigat na bagay dito sa mundong ibabaw. Alalahanin po ninyo mga kaibigan, tao lang din po iyan.
at nakaramdam ng pagod at hirap. So hindi po nangangahulugan dyan na hindi porket na malaki na yung katawan yung tao, kaya na po niya buhatin yung lahat ng mabibigat na bagay. So yan po ang lagi ninyong tatandaan. Dahil ang ating mga kaalaman rito sa mundong ibabaw o kakayahan ay limitasyon lang. Hindi po tayo perfect. So alam naman po natin yan mismo sa ating mga sarili. So ngayon, maiba po tayo mga kaibigan pagdating sa mga sinsya. So ibang sinsya mga kaibigan, sa ibang paliwanag po nila, hindi rin po ako kumbinsido. Kumbaga, dinadown ko. Alam niyo ba kung bakit? Kasi doon po ako hindi kumbinsido sa paliwanag nila na yung yung tao raw ay nanggaling sa unggoy o sa gorilya. So ngayon, tatanungin ko sila kung mayroong mga sinsya dyan nanonood ngayon, kung pinapanood itong video na ito. So, tatanungin ko kayo, bakit nyo nasabi na yung unggoy o yung tao ay nanggaling mismo sa unggoy bago magiging tao? So ngayon, bakit mayroong mga unggoy o gorilya hindi nagiging tao? So marami yan sa kahit saang bansa. Kahit saang bansa maraming unggoy o gorilya. O bakit hindi nagiging tao yan ngayon? Kung totoo man yung mga sinasabi ninyo, paliwanag ninyo. So ibig sabihin lang po yan, yung mga ibang paliwanag po ninyo, ibang sinasabi ninyo ay panluloko sa kapwa ninyo tao. Kaya hindi po ako kubinsido dyan. Kumbaga, dinadawan ko po yung ibang paliwanag po ninyo.